tuluyan o sa may ibang katawagan ay prosa. Ang tuluyan o prosa ay nagmula sa salitang Latin na prosa o prosa oratio, na ang ibig sabihin ay tuwiran o hindi paligoy-ligoy. Ang salitang tuluyan naman ay nagmula sa salitang ugat na tuloy, na nangangahulugang tuloy-tuloy ang takbo ng mga pangungusap sa isang talata na walang sukat o tugma tulad ng sa tula. Kahulugan ng tuluyan. Nagpahayag na ang anyong tuluyan ay binubuo ng mga salitang pinagsama-sama sa paraang patalata ayon sa kinaugalian at natural na takbo ng pagpapahayag ng kaisipan at damdamin. Ayon kina Gonzales et al., si Padre Modesto de Castro ang itinuturing na ama ng klasikong tuluyang Tagalog. Nakilala siya sa karangalang ito dahil sa kanyang tanyag at mahalagang akdang Urbana at Filiza noong 1864 na naglalaman ng mga aral tungkol sa mabuting asal at kagandahang loob. Katangian ng tuluyan. Malaya ang pagkabuo gamit ang mga talata at pangungusap, karaniwan at natural ang paggamit ng mga salita sa pagpapahayag. Walang sukat at walang tugmaan sa huling bahagi ng mga linya. Mas direkta at malinaw ang paglalahad ng kaisipan o kwento. Mga halimbawa ng tuluyan o prosa: maikling kwento, nobela, pabula, alamat, anikdota, kolom at editorial, mito, talambuhay, sanaysay, parabola, kwentong bayan, balita, talumpati. Maikling kwento. Isang maikling akdang tuluyan na naglalayong magsalaysay ng isang mahalagang pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Dahil sa kaiklian nito, kaya itong basahin sa isang upuan lamang at nakatuon sa iisang kakintalan o impresyon. Nobela. Ang nobela ay isang mahabang akdang pampanitikan na naglalahad ng isang serye ng mga kawili-wiling pangyayari na hinabi sa isang mahusay na balangkas. Dahil ito ay mahaba, karaniwan itong hinahati sa mga kabanata at kinapapalooban ng maraming tauhan at masalimuot na mga tunggalian. Pabula. Isang uri ng akdang tuluyan kung saan ang mga pangunahing tauhan ay mga hayop, halaman o mga walang buhay na bagay na nagsasalita at kumikilos na parang mga tao. Ang pangunahing layunin nito ay maghatid ng mahalagang aral sa buhay o moral na leksyon, lalo na para sa mga kabataan. Parabola. Isang maikling akdang tuluyan na nagpapakita ng mga kwentong hango sa banal na kasulatan o Biblia. Gumagamit ito ng mga metapora o matatalinghagang paghahambing upang magturo ng mga espiritual, moral at reliyosong aral. Alamat. Isang uri ng akdang tuluyan na nagsasalaysay tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay, pook, halaman, hayop o mga pangalan sa mundo. Mito. Isang uri ng akdang tuluyan na nagsasalaysay tungkol sa mga Diyos, Diyosa at mga bayani na may pambihirang kapangyarihan. Ginagamit ito ng mga sinaunang tao upang ipaliwanag ang paglikha sa daigdig, ang mga puwersa ng kalikasan at ang pinagmulan ng kanilang mga paniniwala at kultura. Anekdota. Isang uri ng akdang tuluyan na nagsasalaysay ng isang maikli, kawili-wili at nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang kilala o tanyag na tao o maging ng isang karaniwang individual. Bagamat madalas ito nakakatawa o nagbibigay aliw, ang paunahing layunin nito ay mag-iwan ng isang mahalagang kaisipan, aral o patunay sa karakter ng taong pinatutungkulan. Talambuhay. Isang uri ng akdang tuluyan na nagsasalaysay ng kasaysayan ng buhay ng isang tao. Ito ay naglalaman ng mahalagang detalye mula sa kanyang kapanganakan, pamilya, edukasyon, mga naging kontribusyon, tagumpay, kabiguan hanggang sa kanyang kamatayan.
Kwentong bayan. Isang uri ng akdang tuluyan na nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ito ay mga sinaunang salaysay na nagpapakita ng kultura, tradisyon, pamumuhay at paniniwala ng isang particular na pangkat ng tao o rehiyon. Kung mayroon kayong katanungan ay maaari ninyong ikomento sa ibaba. Mga elemento, lalo na ng mga tulad ng maikling kwento o nobela, ito ang mga pangunahing elemento. Tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Yun lamang at maraming salamat.